kwento sa araw na ito ay magdadala sa atin sa South Korea, kung saan tatalakayin natin ang kaso ng isang sikat na baseball star, isang matagumpay na ina, at ang misteryosong pagkawala na yumanig sa buong Seoul. Paano nauwi sa trahedya ang buhay ng apat na inosenteng tao? Sa video na ito, ibubunyag namin ang buong katotohanan, mga ebidensya, at mga lihim na tiyak na hindi mo aakalain. Ang kasong ito ay naganap sa Mapo District, partikular sa Chongcheon-dong, kung saan matatagpuan ang mataas na klase at ligtas na Kim Ho Apartment Complex. Bawat gusali rito ay may modernong sistema ng seguridad at dahil sa maayos na transportasyon at infrastruktura, maraming pamilyang nasa middle class ang naninirahan dito ng matagal. Ang pangunahing tauhan sa kwentong ito ay si Kim Yeon-suk, isang 45 taong gulang na babae na nakatira sa apartment 701 ng Building 103 sa Kim Ho Complex. Siya ay may sariling restaurant, hiwalay sa kanyang asawa at nag-aalaga sa kanyang 3 anak na babae. Ang panganay niyang anak ay 20 taong gulang at nag-aaral sa kolehiyo. Ang pangalawa ay 19 at nasa high school, samantalang ang bunsong anak ay 13 taong gulang at nasa middle school. Noong Pebrero ng taong 2008, bigla na lamang nawala si Kim On-suk kasama ang kanyang 3 anak na babae, isang pangyayaring konektado sa isang kilalang baseball star. Ano nga ba ang nangyari? Noong ika-26 ng Pebrero 2008, natanggap ng pulisya sa Mapo District ang isang ulat tungkol sa pagkawala. Ang tumawag ay naglahad na ang kanyang kapatid na si Kim Yeon-suk at ang 3 anak nito ay hindi na makita. Ipinaliwanag niya na 6 na araw bago ito, noong umaga na ika-20 ng Pebrero. Hindi na niya maabot ang kanyang kapatid at bagamat una ay inisip niyang abala lamang ito, nagsimula siyang mag-alala noong ika-24 ng Pebrero matapos ang 4 na araw na walang kontak. Noong ika-26 ng Pebrero, nagpasya ang kapatid ni Kim Yeon-suk na bisitahin ang kanyang apartment upang tiyakin ang kalagayan ng mga ito. Sa kabila ng paulit-ulit na pagkatok sa pinto, walang sumagot kaya tumawag siya ng pulisya. Matapos matanggap ang ulat, agad na nagpadala ng mga opisyal ang pulisya sa Kim Ho Apartment Complex sa Mapo District. Nakakuha sila ng ekstrang susi mula sa building manager at umakyat sa ika-7 palapag upang buksan ang apartment 701, ngunit sa kanilang paghahanap ay walang tao sa loob. Maayos at malinis ang buong apartment at walang palatandaan ng gulo o pinilit na pagpasok. Ang tanging kapansin-pansin ay ang nakabukas na computer sa master bedroom at isang lampara sa sala habang wala ng ibang kakaibang bagay. Dahil dito, inisip ng pulisya na maaaring pansamantalang umalis ang pamilya at pinayuhan ang tumawag na huwag masyadong mag-alala. Dahil dito, napilitang umuwi ang kapatid ni Kim Yeon-suk at naghintay na lamang ng karagdagang balita. Pagkalipas ng 6 na araw, muling tumawag ang kapatid sa pulisya at sinabi na wala pa rin siyang naririnig mula sa kanyang kapatid. Binanggit din niya na lahat ng kanyang mga pamangkin ay mga estudyante at na hindi maaaring wala sa bahay ng ganitong katagal nang hindi bumabalik. Binisita pa niya ang kanilang mga paaralan at sinabi ng mga guro at kaibigan na hindi nila nakita ang mga ito sa nakalipas na ilang araw. Dahil dito, nagsimulang maghinala ang kapatid na may masamang nangyari at hinikayat ang pulisya na magsagawa ng masusing investigasyon. Bilang tugon, bumalik ang pulisya sa apartment at mas detalyadong sinuri ang bawat sulok ng bahay. Sa paghanap ay napansin nila ang malalaking batik ng tinta sa kutson ng master bedroom at sa mas malapitang pagsusuri, natagpuan ang mga bakas ng dugo na nakahalo rito. Ito ay agad nagtaas ng alarma sa pulisya na nagduda na maaaring naganap ang malubhang krimen sa apartment 701. Natagpuan din nila ang maliliit na patak ng dugo sa mga bitak ng sahig ng silid at sa lababo ng banyo. Ipinakita ng DNA test
na ang dugo ay galing kay Kim Yeon-suk sa kanyang pangalawang anak at sa bunsong anak. Dahil hindi niya makontak ang kanyang kapatid mula noong umaga ng ika-20 ng Pebrero, sinuri ng pulisya ang footage mula sa security camera ng complex sa isang linggo bago at pagkatapos ng petsang iyon. Ipinakita ng video na bandang alas 5 hanggang alas 6 ng hapon noong ika-17 ng Pebrero. Nakauwi ang pangalawa at bunsong anak ni Kim Yeon-suk at mula noon ay hindi na nakita silang lumabas. Kinabukasan, ika-18 ng Pebrero, bandang tanghali, nakita si Kim Yeon-suk na nag-iisa na umuwi sa kanilang apartment ngunit hindi nakabalik ang kanyang panganay. Bandang alas 9 ng gabi, may isang lalaking nakasuot ng itim at may baseball cap na ilang beses na pumasok at lumabas sa elevator ng gusali. Dala ang ilang itim na maleta gamit ang handcart. Dahil sa mahinang ilaw at takip ng sombrero, hindi malinaw ang kanyang mukha sa security camera at nang tanungin ng pulisya ang mga nakatira sa ika-7 palapag, nakakagulat na walang nakakakilala sa lalaki. Dahil hindi nakabalik ang panganay na anak noong ika-18 ng Pebrero, sinuri ng pulisya ang kanyang tala ng tawag. Ipinakita nito na tumawag siya sa kanyang ina isang beses sa pagitan ng 11 a.m. at 12 p.m. at muli bandang hating gabi. Ayon sa mga kaklase, nakatanggap siya ng tawag hating gabi at dali-dali siyang umalis sa paaralan nang hindi nagsabi kung saan pupunta. Dahil dito, pinaghihinalaan ng pulisya na ang huling tawag ay maaaring mula sa salarin na ginamit ang telepono ng ina upang akitin ang anak palabas ng paaralan na nagbabadya ng posibleng masamang nangyari sa buong pamilya. Sa kasalukuyan, ang lalaking nakasuot ng itim sa surveillance ay ang pangunahing suspect. Upang matukoy ang lalaki, sinimula ng pulisya ang investigasyon sa background at relasyon ni Kim Yeon-suk. Ipinanganak siya sa Yeonpyong District, 45 taong gulang, pangalawa sa magkakapatid at may isang nakakatandang kapatid na lalaki. Kahit may asawa at 3 anak, matagal na silang hiwalay kaya ang mga anak ay kasama niya. May sariling restaurant si Kim Yeon-suk sa Hyewadong at maayos ang takbo ng negosyo. Nang bumisita ang pulisya sa kanyang apartment, sinabi ng isang empleyado na mabait ang may-ari at itinuturing ang mga tauhan na parang pamilya. Ang 3 anak naman ay masunurin at mapagmahal at madalas silang tumulong sa restaurant. Kaya lahat ay labis na nag-aalala nang sila ay mawala ng ilang araw. Noong ika-18 ng Pebrero, alas 10 ng umaga, umalis si Kim Yeon-suk ng maaga at sinabi niya sa staff na dadalhin niya ang kanyang 3 anak sa isang maikling paglalakbay. At kinabukasan, ika-19 ng Pebrero at alas 4 ng hapon, nagpadala siya ng mensahe sa group chat ng restaurant na mananatili sila sa labas ng ilang araw pa. Agad na napansin ng pulisya ang kakaibang pangyayari. Ayon sa surveillance ng apartment, malamang na nagkaproblema sina Kim Yeon-suk at ang kanyang 3 anak noong gabi ng ika-18 ng Pebrero. Kaya pinaghihinalaan ng pulisya na ginamit ng salarin ang telepono niya upang magpadala ng mensahe at lukuhin ang iba na paniwalain na sila ay ligtas pa. Patuloy na tinanong ng pulisya ang mga empleyado tungkol sa mga posibleng kaibigan o relasyon ng may-ari, ngunit wala silang alam. Sa kalaunan, nagbigay ang kapatid ni Kim Yeon-suk ng mahalagang impormasyon. Ang kanyang kapatid ay nakipagrelasyon sa isang kilalang baseball star na si Lee Ho-sung. Matatag ang kanilang relasyon at kalaunan ay tinanggap din ng mga pamangkin ang nobyo ng kanilang ina at tinatawag pa nila itong tito at nabanggit din na balak nitong pakasalan ang kanilang ina. Sa karagdagang investigasyon, natuklasan ng pulisya na si Lee Ho-sung ay ipinanganak sa Suncheon at 41 taong gulang.
Siya ang panganay sa dalawang magkakapatid at lumaki sa Gwangju kasama ang kanyang mga magulang. Noong siya ay nasa ika-4 na baitang, napansin ng kanyang guro sa gym ang kanyang talento sa baseball na naging simula ng kanyang karera. Noong Enero 1990, sa edad na 23, opisyal siyang nag-debut sa Haitay Tigers at sa kanyang unang 2 taon, nanalo ang kupunan ng Gold Glove Award sa KBO League at naging kampiyon ng liga. Sa loob ng 10 taon, naging isa ang kupunan sa mga nangungunang baseball team sa South Korea at nakilala si Lee Ho-sung bilang kapitan sa edad na 32 at sa 34 ay naging presidente ng Professional Baseball Players Association. Siya ay kasal na at may isang anak at masaya ang kanilang buhay pamilya. Matapos makalap ang pangunahing impormasyon, ipinakita ng pulisya ang surveillance footage sa mga kaibigan ni Lee Ho-sung. Nakilala nila ang lalaking nakasuot ng itim bilang si Lee Ho-sung at iniulat ng isang residente na nakita siyang nagmamaneho ng puting sasakyan sa underground parking bandang alas 4 hanggang alas 5 ng hapon noong ika-18 ng Pebrero. Bagamat sikat at hinahangaan, nagkaroon siya ng romantikong relasyon kay Kim Yeon-suk, isang babaeng may asawa. Ngunit natuklasan din ng pulisya na si Lee Ho-sung na dati tanyag na bituin sa baseball ay nahirapan sa pananalapi. Noong 2002, sa edad na 35, siya ay nagretiro at nagtayo ng Hosung Wedding Center. Ngunit kalaunan ay nabankrupt at nagdulot ng matinding trauma at pagkawala ng kanyang mga kaibigan at kanyang asawa. Sa Seoul, nakilala niya si Kim Yeon-suk na 4 na taong nakakatanda at dahil pareho silang may pinagdadaanan sa buhay, mabilis silang naging malapit at nagkaroon ng relasyon. Si Kim Yeon-suk ay may maayos na restaurant habang si Lee Ho-sung ay walang trabaho at nahihirapan. Pinaghihinalaan ng pulisya na humiram siya ng pera mula sa ina ng kanyang nobya at dahil hindi niya ito mabayaran, nauwi ito sa hidwaan at posibleng masamang aksyon. Nang siyasatin ang bank account ni Kim Yeon-suk, natuklasan ng pulisya na noong ika-15 ng Pebrero, nag-withdraw siya ng kabuang 170 million won at inihulog sa 5 iba't ibang bangko. Nakunan ng surveillance video ang pag-withdraw habang dala niya ang kanyang handbag at suitcase at sumakay sa passenger seat ng isang puting sasakyan na kanyang pagmamay-ari. 3 araw matapos ang transaksyon, nawala ang pera at pinaghihinalaan ng pulisya na ito ay napunta kay Lee Ho-sung. Sa puntong ito, itinuring ng pulisya si Lee Ho-sung bilang pangunahing sospek at naglagay ng mga opisyal sa paliparan, pantalan at pangunahing daanan upang pigilan siyang makatakas. Ayon sa isang kakilala, may relasyon siya sa isang babae na si Miss Cha at madalas silang magkasama sa mga horse race. Habang inihahanda ng pulisya ang pagsubaybay kay Miss Cha, nalaman ng SBS, isang istasyon ng telebisyon, ang kaso at pinangalanan si Lee Ho-sung bilang pangunahing sospek. Dahil sa mataas na interes ng publiko, agad nilang ginawa ang eksklusibong balita kahit nalihim pa ang investigasyon ng pulisya. Humiling ang pulisya na ipagliban ang pag-ere ngunit tumanggi ang SBS at ipinalabas ang programa noong ika-9 ng Marso. Dahil dito, naging mainit na paksa ang kaso at naging malawak ang coverage ng ibang media. Kinabukasan, inilipat ng pulisya ang investigasyon mula lihim patungo sa publiko at naglabas ng warrant of arrest para kay Lee Ho-sung na may reward na 3 million won, mahigit 112,000 para sa impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan. Sa parehong araw, iniulat na may natagpo ang bangkay sa ilalim ng Hanam Bridge at agad na nagtungo ang pulisya sa lugar. Nakasuot ang biktima ng itim na suit.
Nakakapit ang mga kamao at bagamat walang halatang sugat ay deform ang kanyang mukha. Agad na dinala ang katawan sa Suncheongyang University Hospital at sa pamamagitan ng fingerprint comparison. Nakumpirma na ito ay si Lee Ho-sung, ang pangunahing suspect na hinahanap ng pulisya. Natukoy na ang sanhi ng kamatayan ni Lee Ho-sung ay nalunod at tinatayang nangyari ito sa pagitan ng ika-9 ng Marso at ika-10 ng Marso. Sa kanyang jacket ay natagpuan ng pulisya ang isang public phone card, battery ng cellphone at face mask. Sa isang pahayag sa media, nagpahayag ng panghihinayang ang pulisya at sinabi na kung mas mabilis ang investigasyon o kung naantala lang ng kaunti ang pag-ere ng SBS, maaaring nahuli pa si Lee Ho-sung habang ito ay buhay. Matapos mapalabas ang balita, maraming tao ang pumuna sa SBS bilang isang responsableng media outlet na pinili ang sariling pakinabang kaysa sundin ang kahilingan ng pulisya. Marahil nang makita ang balita, nagdulot ito ng matinding stress kay Lee Ho-sung at pinili niyang wakasan ang lahat. Sa kabila ng public outcry, nanatiling tahimik ang SBS at hindi nagbigay ng pahayag o paghingi ng paumanhin habang nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya. Natagpuan ng pulisya si Miss Cha, ang nobyo ni Lee Ho-sung. Ipinahayag niya na nakilala niya si Lee 1 taon at matapos ang 4 na buwang pagkikipag-date, nagsimulang magsama sila sa iisang bahay. Maayos ang kanilang relasyon at madalas silang magkasama sa horse race, kaya nagulat ang pulisya nang malaman na walang kaalaman si Miss Cha tungkol kay Kim Yun-suk. Sinabi niya na hindi siya nag-aalala sa nakaraan ni Lee Ho-sung at nais lamang makasama ito. Noong ika-9 ng Marso, nagkita sila sa Hanam Bridge. Nag-inuman at nagkwentuhan hanggang hating gabi at walang palatandaan ng stress si Lee Ho-sung at bago sila naghiwalay. Ibinigay niya kay Miss Cha ang 40 million won at pinayuhan siyang mamuhay ng mabuti. Pagkatapos ay tinawag niya ang taxi para ito ay pauwiin. Batay sa mga pahiwatig, pinaghihinalaan ng pulisya na sabay niyang kinasangkutan ang 2 babae marahil para sa pinansyal na pakinabang. Ngunit nang makita ang balita at malaman na siya ay hinahanap ng pulisya, naunawaan niyang siya ay wala ng takas. Dahil sa malalaking utang, hindi na niya nakita ang paraan palabas at napagdesisyonang ibigay na lamang kay Miss Cha ang bahagi ng perang nakuha mula kay Kim Yun-suk bago ito tumalon sa River Han. Pagkatapos ng insidente, lumapit sa pulisya ang nakababatang kapatid ni Lee Ho-sung at sinabi na binigyan siya ng 60 million won bago mamatay. 50 million ay para sa kanyang kapatid na babae at 10 million para sa kanya. Iniwan din ni Lee Ho-sung ang 2 paalam na liham na kinumpirma ng pulisya na siya ang sumulat. Isa sa liham ay para sa kanyang pamilya na humihingi ng paumanhin at humiling na alagaan ang kanyang anak, habang ang isa naman ay para sa isang matagal ng kaibigan na ngayoy presidente ng Gwangju Baseball Association na nagpaparating ng pagbati at pasasalamat sa masasayang nakaraang araw. Batay sa mga liham, malinaw na inihanda ni Lee Ho-sung ang sarili para sa kanyang huling paglalakbay, ngunit wala siyang nabanggit tungkol kay Kim Yun-suk. Sinabi ng kapatid na matapos mabigo ang proyekto sa horse racing, nilimitahan niya ang lahat ng kanyang kontak sa pamilya at walang nakakaalam ng kanyang kalagayan hanggang sa ito ay makita sa TV. Napagpasyahan ng kapatid na isuko ang mga liham sa pulisya at sa puntong iyon. Hindi pa rin natutukoy ang kinaroroonan ng 4 na nawawala at wala rin ang natitirang 70 million won mula sa 170 million. Sa kabila ng pagkamatay ng pangunahing suspect, lumitaw ang isang mahalagang lead.
Isang lalaking mula sa Huasin County na nagngangalang Beck ang lumapit sa pulisya at nagsabi na noong umaga ng ika-19 ng Pebrero, tinawagan siya ng isang di kilalang lalaki at inutusan na maghukay sa isang sementeryo sa silangang Huasin kapalit ng dobleng bayad sa karaniwan. Nagkita sila sa merkado upang talakayin ang plano at sinabi ng lalaki na nagpakilala bilang Lee na kailangan niyang maglagay ng lapida sa libingan ng kanyang ama. Sinunod ni Beck ang utos, hinukay ang butas na 2 meters ang haba, 1 meters ang lapad at 1.5 meters ang lalim at pagkatapos ay binayaran siya ni Lee bago umuwi at walang ideya sa totoong nangyari. Nang mapanood ni Beck ang balita sa TV, na-realize niyang ang lalaki ay si Lee Ho-sung at ang puting sasakyan na gamit niya ay pagmamay-ari ni Kim Yun-suk, kaya pinaniniwalaan ng pulisya na niloko siya ni Lee upang itago ang mga katawan ni Kim Yun-suk at ng kanyang 3 anak. Upang beripikahin ito, kinuha ng pulisya ang surveillance footage mula Mapo District hanggang Huasin County na nagpakita na bandang 14 AM noong ika-19 ng Pebrero. Umalis si Lee Ho-sung at bandang 7:19 ng umaga. Siya ay naitala sa highway patungong Huasin at bandang tanghali. Nakita siya sa exit ng Huasin Highway marahil matapos itago ang mga katawan. Noong ika-10 ng Marso, sa gabay ni Beck, nagtungo ang pulisya sa Eastern Cemetery sa Huasin County kung saan ang hukay ay natakpan ng makapal na dahon sa mababang bahagi ng bundok. Pagkatapos ng paghukay, lumitaw ang 4 na itim na maleta na bawat isa ay naglalaman ng katawan, nakabalot sa plastik at nakayuko na agad natukoy bilang sina Kim Yun-suk at ang kanyang 3 anak na babae. Bukod sa panganay na anak na nakasuot ng outer clothes, ang 3 ay nakapadyama at walang sapatos. Ayon sa forensic report, ang panganay ay nakaranas ng matinding head trauma, maraming sugat at may palatandaan ng pagkikipaglaban bago ito namatay. Habang si Kim Yun-suk at ang pangalawa at bunsong anak ay nagpapakita ng asphyxiation dahil sa pressure sa kanilang mga leeg. Tinansya ang oras ng kanilang kamatayan sa pagitan ng 10 PM noong ika-18 ng Pebrero at 3 AM noong ika-19 ng Pebrero. Batay sa ebidensya, nireconstruct ng pulisya ang pangyayari. Noong gabi ng ika-18 ng Pebrero, sinamantala ni Lee Ho-sung ang natutulog na sina Kim Yun-suk, ang pangalawa at bunsong anak at sinakal sila hanggang mawala ng buhay. Pagkatapos ay ginamit niya ang telepono ni Kim Yun-suk upang tawagan ang panganay na anak at akitin ito para umuwi. Dahil hindi alam ang panganib, dali-daling umalis ang panganay mula sa paaralan at sinalakay ang bahay, dahilan kung bakit siya lamang ang nakasuot ng panlabas na damit. Upang takpan ang krimen, nagbuhos si Lee ng tinta sa kutson at iniwan ang computer na nakabukas na nagpapalagay na may tao pa sa bahay upang maantala ang pagtuklas ng insidente. Matapos nito, napuno si Lee ng takot at pagkabalisa at nang makita ang balita ng SBS. Tuluyang bumagsak ang kanyang mental defenses kaya nagsulat siya ng liham ng pamamaalam at nakipagkita kay Miss Cha. Ibinahagi ang pera at tuluyang tumalon sa River Han. Ngunit bago tuluyang masira ang kaso, lumitaw si Miss Cha sa pulisya at iginiit na hindi kayang pumatay ni Lee ng 4 na tao para sa 170 million won. Ayon sa kanya, bagamat may pinansyal na problema si Lee, hindi ito sapat para gumawa ng ganitong krimen kaya maaaring may ibang dahilan. Dahil dito,
Tinuloy ng pulisya ang investigasyon at muling tinanong ang mga residente na malapit sa bahay ni Kim Yun-suk at isang residente ang nakakita ng lalaki na nagmamaneho ng puting sasakyan papasok sa underground parking bandang 6:18 p.m. noong ika-20 ng Pebrero na kamukha ng sasakyan ni Kim Yun-suk. Sa review ng footage, nakita ang lalaki sa parehong sasakyan noong ika-18 ng Pebrero at ika-20, ngunit hindi malinaw ang mukha at napansin din na mas payat siya kumpara kay Lee Ho-sung na nakita sa elevator. Dagdag pa rito, magkaiba ang paraan ng paglakad ng lalaki sa parking lot at ni Lee sa elevator na nagdulot ng pagdududa sa pulisya at nagbukas ng posibilidad na may kasabwat si Lee. Ni-review din ang elevator footage at napansin na noong ika-18 ng Pebrero, 6 na minuto lamang ang pagitan ng pag-alis ni Lee sa elevator ng ground floor at pagbalik niya rito na halos imposibleng mapatay ang 3 tao sa ganitong maikling oras. Maliban kung dumaan lamang siya para tulungan sa pagtatapon ng katawan ang tunay na salarin. Isa pang kahina-hinalang detalye ay ang malaking bato sa hukay, na bawat isa ay may higit 80 kilos na mahirap sanang ilipat ng mag-isa na nagpapahiwatig ng posibleng kasabwat. Gayunpaman, wala silang natagpuang ibang fingerprint bukod kay Lee, kaya sa kakulangan ng konkretong ebidensya, hindi matukoy ng pulisya kung may iba pa bang sangkot. Ika-3 ng Marso, ang libing para kay Kim Yun-suk at sa kanyang 3 anak at maraming tao ang dumalo upang magbigay galang at makiramay. Umaasa ang lahat na mabubunyag ang katotohanan at maibibigay ang katarungan sa mga biktima. Natuklasan ng pulisya ang 2 pang kasong may kaugnayan kay Lee Ho-sung. Una, ang asawa ni Kim Yun-suk na dumaranas ng depresyon at ginagamot noon ay biglang lumala ang kondisyon sa hindi malinaw na dahilan at 1 taon bago ang insidente ay namatay sa isang hotel sa Yongsan District, panahong nakikipagrelasyon na si Kim kay Lee. Dahil dito, pinaghinalaan ng pulisya na maaaring nagkaroon ng psychological pressure o posibleng may sabwatan na naganap. Ikalawa, 3 taon bago ang trahedya, si Lee ay may business partnership kay Cho, isang lalaking may impluwensya at komplikadong koneksyon sa Gwangju na misteryosong nawala matapos ang isang negosasyon at inireport na missing ng kanyang pamilya. Ayon kay Lee, nagkita sila bandang 9 a.m., nag-usap sa loob ng 10 minuto sa sasakyan at naghiwalay, subalit dahil sa masalimuot na personal na buhay ni Cho, natigil ang investigasyon at nanatiling hindi nalulutas ang kaso. Gayunpaman, pinaghinalaan ng pulisya na maaaring may kaugnayan si Lee rito. Samantala, ang kaso ni Kim Yun-suk at ng kanyang 3 anak ay nananatiling hindi ganap na nalulutas at sa pagkamatay ng pangunahing sospek, lalong naging mahirap tuklasin ang buong katotohanan. Hindi rin malinaw kung saan napunta ang natitirang 70 million won at nananatiling bukas ang posibilidad na may iba pang taong sangkot.